Bakit itinayo ang estatwa ni Jesus sa taas ng bundok sa Brazil? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang Christ the Redeemer, ang higanteng estatwa ni Jesus na itinayo noong 1931 sa tuktok ng bundok sa Brazil. Alamin natin ang kwento nito dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay The Catholic Faith.tv. Salamat sa suggestion mo. And sa kapwa natin, Pinoy dyan sa Brazil. Kamusta kayo? Kapag nakakita kayo ng postcard, travel documentary, o larawan ng Brazil, malaki ang chance na makita ninyo ang isang higanteng estatwa ni Jesus na nakatayo sa ibabaw ng bundok at nakabuka ang mga bisig. Iyan ang Christ the Redeemer o sa Portugis ay Cristo Redentor. Matatagpuan ito sa tuktok ng bundok Corcovado sa lungsod ng Rio de Janeiro. Ang mismong estatwa ay may taas na humigit kumulang 30 meters o 98 feet, habang ang pedestal nito ay may dagdag na 8 meters. Kapag pinagsama, mas mataas pa ito kaysa sa isang 10 palapag na gusali. Isa sa mga pinakakapansin-pansing katangian nito ay ang nakabukang mga bisig na umaabot ng halos 28 meters mula dulo hanggang dulo. Dahil dito, tila niyayakap nito ang buong lungsod ng Rio de Janeiro. Kaya naman para sa maraming tao, hindi lamang ito isang estatwa, kundi isang simbolo ng pagtanggap, kapayapaan at pag-asa. Ang loob ng monumento ay gawa sa reinforced concrete, isang matibay na materyales na karaniwang ginagamit sa malalaking estruktura. Ang panlabas naman nito ay binalutan ng libu-libong maliliit na piraso ng soapstone. Pinili ang bato na ito dahil matibay laban sa ulan, init at pagbabago ng panahon. Hindi rin basta-bastang lokasyon ang pinaglagyan nito. Ang Corcovado ay may taas na humigit kumulang 710 meters above sea level. Mula rito, matatanaw ang malaking bahagi ng Rio de Janeiro, kabilang ang mga dalampasigan, kabundukan at mga tanyag na lugar ng lungsod. Sa kasalukuyan, milyon-milyong turista ang bumibisita rito bawat taon. Ang ilan ay umaakyat upang makita ang estatwa, habang ang iba naman ay gustong masaksihan ang napakagandang tanawin mula sa tuktok ng bundok. Sa totoo lang, class, may mga pagkakataong mas mahaba pa ang pila para sa litrato kaysa sa pila sa cash register kapag sale sa mall. Ngunit hindi naging tanyag ang monumentong ito dahil lamang sa laki nito. Mayroon itong napakahabang kasaysayan na nagsimula bago pa man ito maitayo. Kaya alamin naman natin kung paano nagsimula ang proyekto at bakit ito itinayo. Ang kwento ng Christ the Redeemer ay hindi nagsimula noong 1920. Sa katunayan, mas matanda pa rito ang ideya. Noong kalagitnaan ng 19th century, may mungkahi ang isang Catholic priest na si Pedro Maria Bos na magtayo ng isang relihiyosong monumento sa bundok Corcovado. Gayunpaman, hindi ito agad naisakatuparan. Maraming dahilan, kabilang ang kakulangan ng suporta at pagbabago sa sistemang pampolitika ng Brazil. Lumipas ang maraming taon at tila nakalimutan muna ang proyekto. Ngunit pagsapit ng year 1920, muling nabuhay ang ideya. Sa panahong ito, nais ng ilang grupong Katoliko na magkaroon ng isang malaking simbolo ng kanilang pananampalataya na makikita ng buong lungsod. Noong 1921, nagsimulang mangalap ng pondo ang Archdiocese ng Rio de Janeiro para sa pagtatayo ng monumento.
Kapansin-pansin na malaking bahagi ng pondo ay nagmula mismo sa mga mamamayan. Sa madaling salita, hindi ito proyekto ng isang bilyonaryo na biglang nagising at nagsabing, "Magpatayo nga tayo ng higanting statwa bukas." Matapos maaprubahan ang proyekto, nagsagawa ng kompetisyon para sa disenyo. Ang engineer na si Heitor da Silva Costa ang nanguna sa napiling konsepto. Nakibahagi rin ang artist na si Carlos Oswald at ang French sculptor na si Paul Landowski sa paghubog ng estatwa. Nagsimula ang konstruksyon noong 1926. Hindi madali ang trabaho dahil ang lugar ng pagtatayuan ay nasa ibabaw ng bundok. Kinailangang dalhin ang mga materyales pataas gamit ang railway na matagal nang ginagamit sa Corcovado. Mabilis itong naging isa sa mga pinakaimportanteng simbolo ng Brazil. Habang lumilipas ang mga dekada, lalong lumawak ang pagkilala rito. Hindi lamang ito naging relihiyosong simbolo, kundi isa ring simbolo ng bansa mismo. At habang dumarami ang mga bumibisita rito mula sa iba't ibang panig ng mundo, unti-unti rin itong nakilala bilang isa sa mga pinakakahangahangang monumentong ginawa ng tao. Dito naman tayo dadako sa ating huling bahagi. Ngayon kaunting additional knowledge naman tayo bago tayo matapos. Noong 2007, isinagawa ang isang pandaigdigang kampanya upang pumili ng New 7 Wonders of the World. Layunin nitong kilalanin ang ilan sa mga pinakakahangahangang gawa ng tao na nananatiling mahalaga sa kasalukuyang panahon. Milyon-milyong tao mula sa iba't ibang bansa ang lumahok sa pagboto. Kabilang sa mga kandidato ang ilan sa mga pinakasikat na monumento sa kasaysayan. Sa huli, napili ang Christ the Redeemer bilang isa sa New 7 Wonders of the World. Sa madaling salita, class, ang Christ the Redeemer ay isang higanting estatwa ni Jesus sa Rio de Janeiro, Brazil, na naging simbolo ng pananampalataya at pagkakaisa. Matapos ang ilang dekadang pagpaplano, natapos ito noong 1931 at mabilis na nakilala sa buong mundo. Dahil sa kahangahangang lokasyon, disenyo, at kahalagahang pangkasaysayan, napili ito noong 2007 bilang isa sa New 7 Wonders of the World.